Masyado naman kayo nagpapaniwala dito kay Franz Castro, ubod to ng sinungaling. Ang maniwala na lang talaga dito, talagang literal na boba. So anyway, actually guys, kung totoo man ito yung nilalakad na impeachment para kay Vice President Sara Duterte, ay hindi din naman magiging matagumpay. Just to be balanced lang guys kung sino man yung naglalakad ng impeachment na pinapakalap ni Franz Castro dyan sa Congress, hindi naman magtatagumpay. Kasi majority pa din naman kahit papaano itong si Vice President Sara Duterte. Madami pa din siyang kaalyado na nandiyan sa Congress. At isa pa, bakit kayo maniniwala dito kay Franz Castro? Di ba talagang literal na tinira nila si Vice President Sara Duterte doon sa usaping confidential funds? Kaya hindi malabo na sila-sila lang rin ang nagbabalak na mag-file dyan para kay VP Inday ng impeachment. Hindi ho yung idadamay niyo pa yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Idadamay niyo pa yung pangalan ni Pangulong PBBM. Itong si Franz Castro, double standard yan Galit sa Duterte, galit sa mga Marcoses. Isa lang yung gusto niyang mangyari, pagsabungin ang dalawa para mabuwag ang unity team. Although buwag na nga yung unity team, tapos bubuwagin pa. Nakakaloka. So anyway, saan ba galing itong impeachment na pinapalakad na sinasabi ni Franz Castro? Galing din yan guys sa kanila. Kasi if you remember, diba kagaya ng sinabi ko, sino ba yung nag-file ng kaso dito kay VP Inday? Dito sa usaping confidential funds, diba sila lang rin? Kaya hindi malabo na si Franz Castro lang din at yung mga minions niya ang magpa-file ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw ng lahat, para sa kalinawan ng lahat, impeachment moves versus Sara, fake news, sabi ni Dalipe. Kaya nga, sino ba yung tangang maniniwala dyan? Tanga na lang talaga ang maniniwala. Kung maniwala kayo dito kay Franz Castro, ubod dyan ng sinungaling. So, sabi dito sa press statement of House Minority Leader Manex Dalipe on the impeachment rumors against Vice President Sara Duterte, sabi ni House Majority Manex Dalipe today made a statement regarding the circulating rumors about alleged plan to file impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So strongly dismissing these rumors as baseless and detrimental to political unity. Kahit nga din itong si Erwin Tulfo, hindi naniniwala. Intriga lamang daw ho. Wala yan. Hindi yan natatakil, walang pinag-uusapan. No such thing na pinag-usapan ng mga party leaders or house leadership. Intriga nga lang yan guys. Kasi balak talaga nito nila Franz Castro. Bukod sa, diba, sinisira na nila yung mga Duterte. Well, totoo naman, sira naman talaga yung mga Duterte ngayon kasi sila din ang sumisira ng kanilang pangalan. Bukod sa gusto nilang masira ang mga Duterte, gusto din nilang sirain ang mga Marcoses. Diba, nakakaloka. So, kasi at this point, ang sinasabi, wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Alam naman natin yung grounds ng impeachment. Wala tayong nakikitang she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga. But at this point kasi wala namang nakikita na the Vice President did something wrong na impeachable offense. Wala naman talaga guys. Pero ako syempre, kung ano talaga yung itinanim, siya rin yung nagiging bunga. At mas malala pa. Kumbaga, when the karma hits you back, diba? Ganun yung panahon ngayon. Binabalikan ka ng karma. Kasi, if you will remember, sila yung nagpalakad ng impeachment plot para dito kay Pangulong PBBM. Nung Mayo, di ba, na agad na timbrehan ni Martin Romualdez kaya dinemote bilang Senior Deputy Speaker itong si GMA. So, ako naniniwala talaga ako guys na kung ano yung tinanim, siya rin yung magiging bunga. Pero hindi naman masyadong garapal. Hindi ho garapal ang administrasyon ngayon na para ipa-impeach, maglakad ho ng impeachment plot ang administrasyon para dito kay Vice President Sara Duterte. So, hindi ho katulad ng mga Duterte ang mga Marcoses. Meron ho yan silang sinasabing word of honor. Hindi nila hayang masira ang pangalan nila at saka hindi din nila pinupolitika ang bawat bagay. So, anyway, ito yung balita kasi kanina.
wala ngang sinabing kongresista itong itong babaeng to, yan si Franz Castro, kung sino ba yung nagpalakad ng impeachment. Gawa-gawa niya lang yan. Anyway, ito yung balita. Tagal ng loading. Seryoso bang mayroon ng plano tungkol sa paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Aga natatalakay pa lang ng ilang kongresista ang issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro. Subalit anya, hindi naman ito seryosong hakbang sa ngayon. Partikular umanong may kinalaman ito sa paglilipat ng confidential funds sa tanggapan ng Vice Presidente mula sa Office of the President noong 2022. Paglilinaw naman ng mambabatas, premature o masyado pang maaga para sa makabayan block ang paghahain ng impeachment complaints. Gayunman nagpapakita lang ang bulong-bulungan dito sa mga mambabatas sa Kamara ng lumalawig na lamat sa sinasabing unity team. Dagdag pa ni Congresswoman Castro. Hit din ng mambabatas, ang isinusulong ng kanilang kampo ay pagpaliwanatin si Vice President Duterte kaugnay ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022. Partikular na kung saan ba at paano niya ito ginastos. Wait lang, stop natin ha. O diba, ukol pa din to sa confidential funds. So, hindi na nga diba tinuloy ni VP Inday itong paghingi niya ng confidential funds budget for 2024. Pero gayon pa man, syempre, diba, pera din ng taong bayan yung 125 million na nagastos niya within 11 days lamang. So, tinatanong kung saan mo ginamit. So, hanggang ngayon, kahit wala na, hindi niya natinuloy yung 650 million confidential funds for the OVP and DepEd, talagang minumulto pa din siya ng taong bayan kung saan niya ginamit ang 125 million na naubos within 11 days lamang. Anyway, going back sa ating topic, ito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Marong sa likod. Ay, tapos na pala. Diba? Anyway, paglilinaw din dito, no move to impeach Sara, sabi ng mga mambabatas. O klarado, wag agad-agad kayong magpapaniwala sa fake news. Lawmaker at the House of Representatives said there was no move to impeach Vice President Sara Duterte over her office use of controversial confidential funds and intelligence funds. Duterte has since given up on the allocation. So, sabi ni Teacher Franz Castro nung Thursday that supposed talks on impeachment now are mere discussion of some congressmen and not a serious move against Vice President Sara Duterte. Yan, pagpaliwanag niya na usap-usapan sa Congress na i-impeach daw itong si VP Inday. Pero guys, malabo pa rin mangyari yun. Kasi kahit paano, sa totoo lang guys, just to be fair, totoo, critics ako ni Vice President Sara Duterte. Pero just to be fair, itong nilalakad sa, kung sa totoo man to, sa Congress na impeachment para kay VP Inday, ay hindi talaga to mapagbibigyan. Kasi majority pa din naman kahit paano si VP Inday. At kahit critics ako ni VP Inday, wala pa naman siyang masyadong ginawang ka-impeach. So, bakit natin i-impeach ang tao? Anyway, hayaan natin, ipakita natin kung ano yung totoo niyang kulay. Pero guys, uulitin ko sa inyo, kung ano talaga yung tinanim, siya din ang yung aanihin. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik lang sa ating panibagong video.